Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa ating pong mga manonood ng Kaalamang Pangkalusugan. Kaya i-ready nyo na po ang inyong pong buong pamilya, ang inyong pong ballpen at papel upang ang bawat isa po sa atin ay meron talagang matututunan ngayon. At talagang matatandaan natin to dahil isi-share pa natin to sa ating pong mga kaibigan at iba pa pong mga kakilala. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po sa inyo pong dakilang pagmamahal sa sanlibutan at sa sangkatauhan. Salamat po Ama sa lahat po ng biyaya na pinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin. At sa mga oras pong ito Ama, dalangin po namin ang katalinuhan, karunungan at ipaalala niyo po sa amin Panginoon ang 8 utos ng pangkalusugan upang ang bawat isa po sa amin Panginoon ay magkaroon ng isang malusog na pangangatawan. Tulungan niyo po ang bawat isang manonood ng Kaalamang Pangkalusugan na tumutok Panginoon at sumunod Panginoon. Kasama po kami, Panginoon, regarding po sa 8 laws of health. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kaibigan, welcome po sa Hope Channel North Philippines. Again, welcome to Kaalamang Pangkalusugan. At alam niyo po mga kaibigan, talaga pong nag-iinit, nagmamadali at talagang nagbabaga po talaga ang atin pong mga topics dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa pagpasok ng taon. Kailangan po pala natin ng Dok? Kung ang kotse ay kailangan ng gasolina at kailangan ng diesel, ang katawan natin kailangan din ng fuel. Hindi naman talaga po pwedeng hindi natin pag-aaralan yan dahil marami yung tumitirik. Hindi lang sasakyan. Dahil sa na-overlook. Yes. Di ba may mga tumitirik din? Dahil nakikita nila na meron pa namang konti Kaya sige pa, ida-drive pa. Ang nangyari, nasubukan sila. The same thing in our body. If we are not careful enough to be knowledgeable in that particular subject, I believe that people are experiencing some, what you call it, a very traumatic type of thing. So I am encouraging all of us to make a, what you call it, a strong conviction that we are able to understand fully the importance of this human gift, which is our health. Yes, totoo yun, Doc, no? Kaya sa atin pong mga manonood, sa atin pong pagsisimula, bago po natin ituloy-tuloy ang atin pong ang atin pong topic ngayong araw pong ito, ay bumabati muna po kami sa atin pong mga taga-subaybay sa atin pong G sa Channel 37 at sa local channel natin sa Channel 45 at gayon din sa atin pong mga tagapakinig dyan po sa Adventist World Radio 89.1 and we would like to share with you our phone number po. Kung gusto niyo pong mag-comment, kung gusto niyo pong magtanong sa araw pong ito ay kayo po ay mag-message or mag-text lamang po kayo sa 0917-572-4601 0917-572-4601 or mag-comment po kayo sa atin pong programa via YouTube or via Facebook po dito po sa Hope Channel North Philippines. And also sa atin pong mga kaibigan dyan po sa Mindanao, sa Visayas and all over Luzon and of course our friends all over the world from different countries. Thank you so much for embracing and for tuning in here in Kaalamang Pangkalusugan, the health information of Hope Channel North Philippines. And of course, gusto din po nating bumati sa atin pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po sa atin, katulad ni Mami Rex Flores. Thank you so much, Mami Rex, for staying healthy. Ayun, alam mo, Dok, si Mami Rex ay senior citizen na rin. Pero maganda dahil talagang sumusunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Ito din, ang mga health conscious na si Tito Victor and Tita Evelyn Lambino. Maraming salamat po. Gayon din si Tita Marilyn and Tita Marilu Castillo. And also Brother Jervin and Sister April Chavoso with Baby Faith. And of course, Brother Obadiah Wright. Alam niyo po sa atin po mga manonood, alam mo, Dok, nakakatuwang isipin na yung ating mga kaibigan, especially ito si Brother Jervin, si April, si Baby Faith, si Brother Obadiah, talagang mga health reformers talaga, Dok, na talagang sumusunod sa 8 laws of health na parang kailangan mag-exercise, kailangan marunong magtanim, kailangan kumakain talaga ng may binhi at nakakataba sa puso. Katulad nila Ma'am Segi ng Area 4, maraming salamat. Si Felicidad Soriano Esteves, si Beth Bellarmino, si Nems Bonggaling. Hi Tita Nems, thank you so much for watching. Lorena Gaitan Sequeira, Rosalinda Marasigan, Lay Brion Canda, Danila Panglay, Gapus, at gayon din si Grace Quizon ng Davao del Norte. At syempre may nagre-request sa atin ngayon, si Brother Charlo Apagar. Ang request niya ay tungkol sa chronic kidney disease. Thank you so much for watching. And of course, Wilma Ukang ng Valencia City, Bukidnon. Maraming salamat po. Si Jerome Camposagrado, si Raymond Roque, ni Amor
from Butuan City, and Elisa Maximo Pedris ng North Caloocan City, and of course, Robelyn Paliarca. Alam mo, Doc, nakakataba sa puso ang sumubaybay sa atin na 600 plus sa atin pong Facebook channel pa lang po yun, Facebook page pa lang po ng Hope Channel North Philippines. Last week, dahil live na live po tayo at ngayon live na live po tayo dito po sa Antipolo. Kaya Doc, ito naman ang magpapasigla sa'yo at magpapasigla sa iba ng mga tumututok ngayon dahil may mga nag-comment ang sabi nila. Sabi ni Clarissa Quezon Pasicolan from Magallanes, Cavite, sabi niya, Doc and Sister Gladens, almost 4 years na po akong vegan and viewer nyo. Salamat po sa inyong kabutihang loob and God bless your ministry. Ayan, maraming salamat Sister Clarissa. Gayon din si Sister Jonisha Salaka ng Bagong Sikat SDA Church ng Nara, Palawan. Sabi niya, salamat po Doc Tam and Ma'am Gladden sa health ministry nyo. More blessings po. God bless din po sa inyo. And ito Doc, ang isang masugid na taga-subaybay at tumutulong sa atin para sumagot ng mga katanungan ng ating pong mga viewers at mga bagong mga tumututok sa kaalamang pangkalusugan. Thank you Doc Tam and Sister Gladden sa inyong programa. Nai-inspire talaga ako kay Doc Tam. Sana dumami pa ang mga taong conscious sa kalusugan nila, lalo na sa ating mga kapatiran. Nako, isama po natin yan sa prayers natin, Brother Yanjed. And of course, ito naman, si Sister Lou De Asi, sabi niya, Happy Sabbath, Doc Tam and Sister Gladens, and to all brethren around the globe, God bless you and your families. Ito naman, sabi ni Jerome Bastida, salamat Doc Tam and Ma'am Gladens, na bless po ako sa inyong program, ang Kaalamang Pangkalusugan. At lagi po akong nanonood sa inyo pong programa. 9 months na po akong hindi kumakain ng laman ng karne. Ako po ay si Brother Jerome na taga-barangay Lunmasla, Malapatan, Sarangani Province. Thank you so much, Brother Jerome. At nawa po ay pagpatuloy niyo po at i-share niyo po yan. We hope and pray na magtuloy-tuloy na po yung 9 months niyo dahil talagang Doc, Iba talaga kapag sumunod tayo sa 8 utos ng pangkalusugan. Ito naman Doc, si Anita de la Peña. Thank you Doc Tam and Ma'am Gladden. So maraming salamat po. And of course, hello kay Marisha Rios ng Saipan. She's watching from via YouTube po. Ayan. Thank you so much po. Alam mo Doc, nakakataba ng puso na marinig ang lahat ng ating mga kaibigan na nakikinig at nanonood. At ito pa Doc, naku, may mga humahabol, mga listener natin from Adventist World Radio. Sabi ni Nelly Sevandra Advincula, watching from Iloilo. And hello din kay Tita Jolita Rivamonte and to the whole family of Rivamonte family ng Cavite. Thank you so much and God bless you even more. Sabi naman ni Dandan Tagarda, maayong hapon sa atong tanan, listening and watching gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, Mindanao. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At gayon din kay Brother Teodoro Abaday, happy Sabbath po from Dagatan. And ito na, ang last, si Danny Moraleta, sabi niya naman, mamaya, ito may tanong siya Doc, pero pwede na siguro nating sagutin. Okay lang ba Doc? Ayan, okay lang ba Doc? Ayan, sagutin na natin mga kaibigan sa paunang tanong ngayong araw na to. Ask ko lang po Doc, okay po ba ang raw food na kainin? Ayan, thank you and God bless. Ang tawag dyan is stem cell food. Amen. When you are eating directly from the pressed fruits, you are putting something instant, energy. Kaya when we are looking for fueling our body, and the best way is to eat more on natural. Praise God, di ba Doc? Yeah. Kasi pag nakikinig at naririnig natin, yung word na stem cell, lagi nating iniisip, may surgery agad. Yeah. Galing agad sa tupa. Di ba Doc? Galing agad sa mga sheep, sa mga iba't ibang mga, pwedeng mga hayop na talagang Hindi natin mga pwedeng bata, alterin Hindi natin Yes. pwedeng, tawag dito, yung shortcutin o yung dimbawan Yes. sa Tagalog. O kaya naman yung, kumbaga sa magnanakaw, sa pinto ka dumaan, huwag kang dumaan sa bintana. Ay, totoo yun, Doc, di ba? Kasi yung pintuan para sa buong katawan na pagpasok. Yeah. Hindi ka nahahakbang at hindi ka Kailangan may matataliso. normal processing yan kung paano magkaroon ng proseso na makapagbuga. Kaya lagi natin binibigyan ng daan yung pagpapalit ng blood Kasi marami yung naliliko That's na true, kung pagka minsan gusto nila instant Yung kumbaga instant noodles, instant healing, walang ganun. Talagang kailangan nating magtanim. Kailangan nating magtiyaga at kailangan nating malaman na meron tayong babaguhin. Amen. Hindi po pwedeng hindi tayo susunod doon sa tinatawag na kung ano yung batas, yan na yan. Amen. Thank you so much, Wala Doc. tayong karapatan para tanggalin yung
yung tinatawag na pamantayan. Dahil yan ang magpapalaya sa atin sa tinatawag na bunga o yung sumpa ng karamdaman. Yes, that's right. Ito pa, Doc, alam mo no, sa atin pong mga manonood, sa atin pong tagapakinig sa AWR, we would like to share with you counsels on diet and foods. For years, the Lord has been calling the attention of His people to health reform. At kasama po tayo doon. This is one of the great branches of the work of preparation for the coming of the Son of Man. And John the Baptist went forth in the spirit of the power of in the spirit and power of Elijah to prepare the way of the Lord and to turn the people to the wisdom of the just. John was a reformer. The angel Gabriel, direct from heaven, gave a discourse from health reform to the father and mother of John. And he said that he should not drink wine or strong drink, and that he should be filled with the Holy Ghost from his birth. Isipin mo, Dok. Yung magulang na John the Baptist pala ay mga practitioner. Kaya pag sinabing health practitioner, kailangan health reformer ka. Yes, kailangan ginagawa mo, Kung minsan yun pinapractice. ginagamit mo yung health practitioner Hindi ka naman mahirap pala. yung kunyari, ang laki ng tiyan mo. Tapos nagpa-practice ka ng health. Hindi masyadong madaling Yes. paniwalaan. Ay, totoo din, di ba? Kaya pag sinabing health practitioner, reformador. Ang sabi pa nga, I was again shown that the health reform is a branch of the great work which is to fit a people for the coming of the Lord. It is closely connected with the third angel message as the hand is with the body. The law of the Ten Commandments has been lightly regarded by man, but the Lord would not come to punish the transgressors of the law without first sending them a message of warning. The third angel proclaimed that the message had men ever been obedient in the law of the Ten Commandments, carrying out in their lives the principles of those precepts. The curse of disease now flooding the world would not be. So napakaganda na maintindihan natin na pag pinag-usapan natin yung gospel o itong pabalita, lalo-lalo sa last days, ay talagang hindi po pwedeng maiwalay yung tinatawag na bahagi ng pagbabago o pagre-reforma ng pangkalusugan. Kaya merong quotations na na-miss ko yung nananawagan ng Panginoon sa lahat ng ranggo ng ating iglesia. Na tayo ay sumama doon sa tinatawag na magre-reforma. At ang unang-unang reformasyon na nakita ko na napakaganda, na binanggit sa health, na binanggit sa Counsels on Diet, page 73, ay yung ministeryo ng pangkalusugan. Amen. Na itong pangkalusugan ang siyang magandang kawang-gawa na lagi kong binibigyan ng daan. Bakit? Dahil ito ay merong bahagi tungkol dito sa paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya kung pagkaminsan, kung hindi natin naiintindihan itong full gospel, we are talking about full. We are not talking about yung half lang. Pag sinabing full gospel, kaya fear God and give glory to Him. Kaya kung ating titingnan at ating pag-aaralan, yung may kinalaman tungkol dito, yung tatalikod at magre-reject dito, mabigat ang consequence nito. Yes. Ano ba sa Series B? Number 7, page 31. Ewan ko kung natatandaan mo. Anong content Lagi mo? kong binabanggit ito. When you reject health reform, you reject God. Yes. You are not gonna able to receive the power of the latrine when you reject health reform. I'm sorry to mention that. They can study page 33, Counsels on Diet. Kaya bato-bato sa langit. At ang 8 laws of health, ito pala yung health reform. Na siyang magpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng sumpa ng karamdaman. Amen. Na siyang magbibigay ng tinatawag na kaliwanagan, lalo na doon sa loud cry. Yes. Yung power ng third angels. Na ito yung bahagi na kung paano ipapatunayan at ipapakilala, yung bahagi ng mga anak ng Diyos na tatanggap ng huling ulan ay dala-dala nila yung pabalita ng ikatlong pabalitang anghel na ang numero 1 na kanilang ipapakilala ay yung tinatawag na paglaya sa karamdaman. Amen. Bago ibuhos ang 7 salot. Yes. Kailangan ready tayo. Kung hindi, kasama tayo dun sa magkakaroon ng karamdaman, mga kaibigan. Alam mo, Dok, no, nabanggit mo yan. And we would like also to share sa Last Day Events po, nakasulat po dito. Ito po ang libro, The Last Day Events, written by Ellen G. White as well. Sa page 15 po and 16, ang sabi dito,
study the books of Daniel and Revelation. Especially, there is need of a much closer study of the Word of God. Especially should Daniel and the Revelation have attention as never before. And the light that Daniel received from God was given especially for these last days. Kasi nasa huling panahon na tayo, Doc, di ba? Kaya ito yung present truth kung tawagin sa early writings, page 73. Na ang sabi doon, there are so many precious truth contains in the Word of God. But it is present truth that the flock needs now. So kung pag-aaralan natin Daniel and Revelation, lalo na Revelations 14, Revelation 7, Revelation 5, Revelation 18, makikita natin dito, nakakonekta ito sa aklat ng Daniel. Kaya kung memoryado natin, yung tinatawag na yung tungkol dyan sa pagkakasulat ng aklat ng Great Controversy, at mai-relate natin sa last day events at sa Daniel and Revelation, malalaman natin na talagang malapit ng pagdumating ang Panginoon. Amen, totoo. Alam mo, Doc, nabanggit mo yung kay Daniel na connected sa ating pong mga manonood and for our listeners in AWR, nabanggit ni Doc na connected pala yung Revelation or yung Apocalypse, yung pinaka-last na book ng Bible, doon pala sa Daniel which is part of the New Testament. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang sabi po dito, let us continue reading in the last day events. Let us read and study the 12th chapter of Daniel. Ibig sabihin yung chapter 12. It is a warning that we shall all need to understand before the time of the end. Kailangan daw po nating malaman kung ano yung nakasulat doon sa chapter 12 ng Daniel bago magtapos. Ang bigat nun, Do. Go ahead, tuloy. Ituloy pa natin. The last book of the New Testament, Scriptures, is full of truth that we need to understand. And this is Revelation. The unfulfilled predictions of the book of Revelation are soon to be fulfilled. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. And it does not conceal the truth. Hindi po yung tinatago sa atin, mga kaibigan. It clearly forewarns and telling us what will be in the future. Kasi alam niyo po mga kaibigan, there was, last week po sa atin pong live, yung live natin sa Pasay, alam niyo po mga kaibigan, nabanggit po namin doon ni Doc, especially si Doc, nung binasa po from the Great Controversy about doon sa mga nangyari, even dito sa last day events, binasa po din natin dito na yung mga wildfire na mangyayari, yung mga earthquake na mga nangyayari ngayon sa paligid natin, especially in other countries. Now, it was predicted by the last day events it is written or it was prophesied, mga kaibigan, ni Ellen White through God. Binigay kay Ellen White, may vision na binigay ang Panginoon kay Ellen White para malaman po natin, para makapaghanda tayo kung ano ang mangyayari sa huling panahon. Now, let's continue. The solemn messages that have been given in their order in the Revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. Now, the subject should be kept before the people. Kailangan pong maitanim natin sa puso't isipan natin, mga kaibigan. There are many who do not understand the prophecies relating to these days, and they must be enlightened. It is the duty of both watchmen and laymen to give the trumpet a certain sound. Mga kaibigan, hindi natin sasabihin, kasi minsan tayo, we take it literally, na kailangan meron tayong trumpeta at mag-iingay tayo sa sanlibutan regarding sa pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang ministry na binabanggit ni Doc, ang kawang gawa na binibigay natin regarding sa health reformation, that is one way na meron tayong trumpet sound, na merong maingay, na meron tayong maingay na naririnig, na alingaw-ngaw, na hindi siya masakit sa pandinig, kundi isa siyang parang huni ng ibon, para tayong sinasayaw na, anak, ito ang mangyayari sa huling panahon and you need to prepare. At yung pagpe-prepare na yon, it doesn't mean na kailangan lang sa atin pong katawan, kundi sa atin pong isipan. That's why talagang meron talagang kaakibat, Doc, di ba? Magkakonekta talaga. Our body has something to do with our mind and our disposition in life with our food. Lahat po yan
kone-connecta mga kaibigan. So, Doc, let's continue. Kasi alam mo, Doc, ang sarap talagang pag-usapan. Tuloy. Yes, ang sarap talagang pag-usapan natin mga kaibigan, yung regarding po dito sa mangyayari sa ating pong panahon, sa huling panahon. And the fuel of our body is not just our food, but also food for our soul. So here, there is a day that God hath appointed for the close of this world's history. May araw daw po mga kaibigan. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Prophecy is fast fulfilling, and much more should be said about this tremendously important subjects. And the day is at hand when the destiny of souls will be fixed forever. Great pains should be taken to keep this subject before the people, and the solemn fact is to be kept not only before the people of the world, but before our own churches also, that the day of the Lord will come suddenly, unexpectedly. Hindi po natin alam kung kailan. That's why sinabi doon sa Revelation na Jesus Christ will come like a thief in the night. The fearful warning of the prophecy is addressed to every soul. Wala pong pinag-uusapan dito. We're not talking about different denominations or parang only the Seventh-day Adventists will be saved. But all denominations, this is a calling for all denominations. This is addressed to every soul. And let no one feel that he is secure from the danger of being surprised. Let no one's interpretation of prophecy rob you of the conviction of the knowledge of events which show that this great event is near at hand. Ang bigat, Dok. Kaya kailangan natin ng yung tinatawag na proper understanding, especially what's gonna happen or what's gonna take place soon. Kaya katulad na lang ng Revelation 13, alam natin na binanggit dun yung you cannot buy, you cannot sell, especially for those who will receive the mark of the beast. At merong seal of God. Nakabisado naman natin yan at magkakaroon ng one world, what you call it, unification sa Revelation 17. Nakitang-kita naman natin talagang nagkaroon nga ng Abrahamic building na kung paano yung Muslim, itong tinatawag na Judaism, Protestantism, Yung ibang denomination. and under the global warming ay nagkaroon ng tinatawag na meeting tungkol dito at nagkaroon ng Unity. pagkakaisa na Yes. kailangan talagang ating kilalanin itong tinatawag na kung paano daw ma-save itong tinatawag na Mother Earth. Na ito ginagamit sa terminolohiya ng New Age. Dahil nakita naman talaga nila na talagang ang temperatura ay talagang meron nang nakita sila na talagang merong tinatawag na sunstorm na parating. At patuloy yung pag-init ng araw kaya yung Antarctica ba yun? Antarctica. Ay possible na 2027 ay baka mawala na yung yelo doon. Ang epekto nito ay talagang deregulation o yung pagbabago ng klima. Kaya you can expect more yung tinatawag na Paglamig. baha. Yes, totoo Baha, din pag yung tubig kasi natunaw. matutuno yung mga yelo eh. So ang pinopoint natin dito, kung titingnan natin itong mga hula sa aklat ng Daniel, lalo na itong Daniel 12, napakahalaga yung 2,300 days na maintindihan natin bilang mga Adventist na ito yung penalization ng Panginoon dun sa most holy place. Na alam natin ito yung gawain niya kung paano mag-cleanse at linisin, hindi yung dumi ng alikabok, Yes. kundi para linisin yung dumi ng kasalanan. Yes. Dahil walang ititira ang Panginoon dyan bago iwanan ng banal na kabanal-banalan dako. Yes. Tatapusin ng Panginoon ng itong kasalanan. Lilinisin Kaya yung niya ating talaga. lesson study na pagdande, mahal na mahal ng Panginoon yung nagkakasala. Amen. Ang ayaw niya yung kasalanan. Yes. Pero pag hindi mo tinanggal ang kasalanan sa iyong buhay, damay ka. Totoo. Kaya yung ilustrasyon na tungkol sa building, nandun ka sa loob, binigyan ng warning na guguho yung building within the next 24 hours. Ayaw mo alis dahil pamahal sa yung building mo. Totoo. Dahil for example, may kondo kang maganda ron. O kaya naman, may kwintas ka. Naiwan mo. Na itong kwintas mo ay prone pala sa kidlat, lalo na yung mga peking kwintas. Ano mo na, maraming peking sing-sing ngayon. Assuming na yung kulog ay galit doon sa sing-sing at doon sa kwintas mo.
Kaya ang bilin sa'yo, tanggalin mo yung kwintas mo at tanggalin mo yung singsing mo dahil pag kumulog, baka tamaan yung kwintas mo. Eh, nakakabit sa katawan mo. Ang tanong, gusto ba ang tamaan ng kulog yung katawan mo? No. Hindi, Dok. Ang target niya, alin? Yung kasalanan. Yung singsing at kwintas mo na nag-represent sa kasalanan. Totoo, Dok. Kaya pag pinag-usapan natin ang kasalanan, sabi po, it is sin to be sick. Kasalanan pala ang magkasakit. Kaya nga, Dok. Kaya sa ating po mga manonood, kung tayo po ay nagkakaroon po ng karamdaman, isa po itong kasalanan kasi napabayaan po natin yung ating pong katawan. Kaya sabi pa rito, let the watchman lift up their voice and give the message, which is present truth for this time. Let us show the people where we are in prophetic history. Testimony Volume 5, 716. Bakit kailangan daw ng mga watchmen? Pag sinabing watchmen, kailangan daw itinataas ang kanilang boses. Kung baga sa tunog, hindi ganito. Sunog. Ay wala, Dok. Eh ano ba yung para magulat ang tao? Kailan? Pasigaw. Sunog! Yes. Hindi May yung- conviction ka. Malakas dapat. Eh ang pinag-uusapan dito, present truth eh. Huwag nating balikan yung tungkol sa Ninive, kung Yes. tungkol sa pagtawid sa dagat na pula. Ang pinag-uusapan dito, Daniel 12. Book of Daniel. Yung Daniel 1 na nga lang, Daniel 2. Sinampulan na nga tayo eh, ni Daniel eh. Hindi kumain ng flesh food. Patay kung patay. Inihulog sa lion's den. Buhay. Kinain ba ng leon? Hindi, Dok. Alam mo, naranasan ko nung araw, hinabol ako ng aso. Inabutan ka ba, Dok? Eh, yung aso na yun talaga pumapatay. Eh, nakawala doon sa lugar na kanila yung may-ari. Eh, kung tatakbo, abutan ako. Kaya hindi ko malimutan ito. Eh, naalala ko, di ba meron tayong weekly prayer ngayon, 10 days week of prayer. Yes. Eh, palibasa, born Adventist ako, wala naman tanging tinuro ang magulang ko. Pag may problema ka, manalangin ka. Amen. Kasi specified mo kung ano talaga yung gusto mo. Yes. Sabi ko, Panginoon, niligtas mo ako sa asong ito. Direkta! Alam mo, biglang sumigaw yung kapitbahay, nakita pala ako na nananalangin. Sinigawan niya yung aso. Na-divert yung Attention ng aso. attention ng aso. Siya ang pinuntahan, sinaran niya yung bahay niya. Nakaalis na ako. Amen. Paano yun, Dok? Itong si Daniel, alam mo ba, nang hinulog sa Lion's Lion's Den, Den. nanalangin. Totoo, Dok. Kaya kung tamad kang manalangin at hindi mo kilala yung Diyos na nagmamahal sa'yo, at wala kang pananampalataya sa panalangin, eh naranasan pa nga namin, galing kami ng Pampanga, Tarlac. Siyempre, week of prayer ngayon. Kalahin bang ala akong driver during that time? Kami lang ni Mrs. Kalahin mo sa NLEX, bigla na lang parting Angeles City eh. Biglang namatay yung makina. Naku, ang hirap nun, Dok. Eh siyempre, hindi man ako mekaniko, ni magtanggal nga ng gulong. Nahirapan ka. Eh, hindi mahirapan, kundi talagang mahina ako doon. Kasi masyado akong white collar. Okay. Alam mo nun, bunso. Ano nangyari, Dok? Eh siyempre, may pagka, ko, sa sarili ko. May Panginoon ako eh. Sa kanya, siya lang naman alam kong tawagan. Ito, kinikilabutan ako hanggang kinukwento ko. Kasi ang misis ko, nagulat din siya. Ang panalangin ko pa, may pagka-impatient. Oh, syempre naman, nasa gitna ka, di ba, Dok? Ang sabi ko, Expressway. Panginoon, di naman pansariling lakad yung pinuntahan namin nato. Nag-health lecture ako. Pagod na kami, gusto namin makauwi. Bakit ngayon pa nasira yung sasakyan na ito? Pwede po ba na tulungan nyo naman kami para makauwi na kami? Takot ako sa lugar na ito. Paggising, pagdilat ng mata ko, may dalawang lalaki sa kaliwa ko. Doon sa driver side. Apa, Sabi sa amin ni Buksan, Tagalog, Pilipino. Buksan nyo na po yung Makina. yung hood nyo. Di binuksan ko. Yes. Siguro, ang tagal kinalikot, mga 10 minutes. After 10 minutes, sige po, okay na po. Mag-iingat na lang po kayo. Eh wala naman nakaparadang pick-up doon. Na yung rescue. Malinis na malinis ang lugar. Paano na timing na may dalawang lalaki ron? Oo, at sila pa yung nag-ayos nung pinaka... Alam mo, ano, sa totoo makina. lang, pag naisip po to, huwag mong isipin na kailangan maging banal ka. Ako, marami rin kahinaan. Pero nung dumating yung dalawa, at nung kami nag-drive na, hindi na namin nakita. Hanggang sa nakauwi kami, na walang problema. Amen. Ganun ang ginawa ni Daniel at ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen. Kaya yung Daniel, kung ating pag-aaralan, nandito yung tinatawag na golden image.
At ngayon, merong golden age. Yes. Si President Trump. Ano itong golden age nito? Pag-aralan natin. Oh, sige, Dok. Sa mga susunod na Mga episodes natin. Episode natin. Kasi Yes. tayo mga Adventist, kailangan watchful tayo. Huwag naman tayong prejudice pagdating sa current events. Binanggit ni Miso, it's a great controversy sa last day events. Ang Sunday law, hindi time setting to. Totoo. Pero ang Sunday law sa 976 ng Volume 7 ng Bible Commentary, ito yung close to probation na doon sa mga nakakaalam ng katotohanan. Totoo, Dok. Kaya yung 5 foolish virgin, pagdating ng Sunday law, hindi na pwedeng maging wise yan. Hindi sila pwedeng kumuha ng langis o hiramin doon sa kanilang kasamahan. Dahil ang bayan ng Diyos ay nahati sa dalawa, sa loob ng iglesia. Ang maganda dito, yung wise virgin, member ng Seventh-day Adventist. Amen. Amen. Hindi member ng Davidian o ano man. Yes. Pasensyahan tayo. Totoo, Dok. Kasi totoo naman eh. We are Yung talking not about 1 the in truth. 20, in-address din sa Adventist eh. Kaya nung pinag-aaralan ko po yung, yung exercise, yung 8 laws of health, nag-survey lang. Yes. Walang isa sa 100 ang lalaki na firmang katawan. Na talagang health Hindi conscious biro kumbaga, eh. no? Naranasan ko eh. Hindi birong mag-build ng muscle. Totoo, Dok. Magpalaki ng magiging firm dibdib. talaga. Yeah. You really Have to work on have it. to work hard. Kaya pala not 1 in 100, wala pa sa 100 ng mga lalaking may guts. Alam ba, pag gumanda yung katawan mo, ibig sabihin may focus ka, may drive ka, may determination ka, may discipline ka. Totoo, Dok. At hindi pwedeng gumanda ang katawan mo kung walang kasamang diet yan. Yes. Kung walang exercise. Nababasa ko sa internet yung mga binabanggit nila naka-Ellen G. White sa 8 laws of health nandun na lahat Pati nga pagtulog ng maaga, natuklasan nila na ang ginagawa nito, ini-increase ang human growth hormone. Amen. Di ba, Dok? Saan Ang ka tanong, nakakita? Natural tanongin yun. kita. Ang isang sekreto ng pampalusog ay tulog ng maaga. Kung ito hindi mo pa kaya, napakakawawa mo na. Mahirap bang matulog? Hindi, Dok, regalo na nga yun sa sobrang pagod Ang sa problema, full day. ninanakaw nila yung oras ng Panginoon na binibigay sa mga anak niya. Ang sabi ng Panginoon, alas 8, alas 9, dapat tulog ka na. Yes. Bakit kung sa alas 11, alas 12, gising pa? Because they are violating the laws of God. I have to tell you the truth. Kasi nakikita ko, daing may sakit. Kaya pag pinag-aralan natin yung karanasan ni Shadrach, Meshach, and Abednego, alam mo ba na nakasulat din dito yung tinatawag na ang magulang din ni Daniel, Tinrain siya. health reformer. Amen. Amen. Kaya bilang magulang, sumunod man o hindi ang mga anak ko, kaya kong tayuan na hindi ko sila pinakain ng junk food sa loob ng aking bahay. Amen. At wala akong pagkaing may mata sa loob ng refrigerator. Except sa pinya, Dok. Pinya. Di ba? Sa atin po mga manonood. Pero hindi ko inaano sarili ko kasi baka ma-misinterpret ako eh. nga. Hindi, naintindihan kita, Dok. And of course, yung atin po mga viewers kasi nakilala nyo na si Dok talagang over the years na nag-start pa ang kaalamang pangkalusugan and we praise God for those Bugbugan na ngayon experiences. Darating na Panginoon Ako naniniwala. Yes. Kailan pa ba nating itikom yung ating mga bibig? Napakalino naman dito sa Councils on Diet and Food. Na pagdating, bago dumating yung 7 salot, talaga basahin natin. Maganda naman yung sa Kailangan 70. naka-ready na tayo Sa sa ating po mga 73 yata manonood. ng na, council. na kailangan ay malusog tayo bago dumating yun. Kasi Hindi, talagang nasa 3 SM 292 yan na yung aabutan daw ng buhay. Walang sakit. Yes. Kaya kung may sakit ka, pasensyahan tayo. Magpagaling ka muna. Totoo, Dok. Hindi ka gagaling kung hindi ka tutunod sa 8 laws of health. Pero ang good news, Ano, Dok? yung binanggit ko nung nakaraang Sabado, Yes. kahit anong sakit mo, pwedeng palitan yung dugo mo. Amen. Para mapalitan yung DNA mo. Para ipoproduce niya bago. Yun. Anong problema sa kidney? Anong problema sa liver? Mapapalitan yan habang buhay ka. Amen. Ang tanong, buhay pa tayo? Yes. Di palitan natin ng bago. Kaya nga. Minsan kasi pinahihirap Totoo, Dok. Gusto gumaling pero tigas ang ulo. Kaya nga, Dok Kaya, Sinabi ng wag, pero sige pa din. kaya mga kapatid, tayo naman pamilya, kung sakali man ganito ako magsalita, wala naman personal na yan. Ang sabi dito, the Lord has given instructions that the gospel is to be carried forward. And the gospel includes health reform in all its phases. Our work is to enlighten the world. Ito yung loud cry. For it is blind to the movement which are taking place, preparing the way for the plagues, which God will permit to come upon the world. God's faithful watchman
must give the warning. Gusto kong masama rin sa faithful eh. Totoo, Dok. Mabigat kasi yung word na faithful watchman. Kasi si Abraham, he is the father of faith ng buong nation, di ba, Dok? So ang sarap pakinggan na we are faithful din sa atin pong mga kapwa manggagawa, kumbaga, sa atin pong mga ministries. And isa to sa kailangan talaga natin pagbutihan, kailangan nating ipanalangin at kailangan po nating pagsikapan, mga kaibigan. Alam mo, Dok, ang sarap mag-share. Kaya isipin mo, kasama raw yung gospel doon ng health reform ay kasama sa gawain na siyang magliliwanag. Yes. Paano ka makakabahagi ng loud cry kung hindi mo na iintindihan to? Totoo. At di mo pinapractice. Tapos pag pinag-usapan ng vegetarian, nire-refuse mo pa. Sa halip na bigyan mo ng encouragement yung maraming tao, i-justify mo pa. Iba yung present truth ngayon. Yes. Yung time ni Noah, ang present truth, pumasok ka sa daong. Makinig ka. Ang present truth during the time ng Sodom and Gomorrah, umalis ka sa Sodom and Gomorrah. Huwag kang lilingon. At sa Jerusalem, lumabas ka ng Jerusalem. Ngayon, ang present truth, kasama ang vegetarian. Amen. Malinaw rito. Yes. Yung mediation si Jesus, ang sabi doon, yung fasting, binanggit ni Mrs. White, hindi tayo kakain ng stimulating. Malinaw, ang pinaliwanag niya, ang karne, stimulating. Dok, ano ba yung mga stimulating? Nandiyan na nga yung tinatawag na mga asukal na yan. Yes, yung kape. Yung kape, karne. Yes, asin. Oo. Kaya mga kapatid, magpakatotoo na lang tayo. Maganda na yung bato-bato sa langit. Magpakumbaba na lang tayo. Kung hindi mo kaya mag-vegetarian, hindi tayo natulan, pwede tayo magbago. Yes, amen. Huwag na nating hikayatin pa yung iba. Let us not motivate other people na huwag pong mag-vegetarian kung tayo po ay hindi vegetarian. Kasi may sarili-sarili po tayo na conviction, may sarili-sarili tayong experiences. Katulad si Doc, kaya siya ganyan magsalita kasi na-experience niya. First-hand experience niya. Ang sabi nito, I have been instructed, page 76, that we are not to delay to do the work that needs to be done in health reform lines. Through this work, we are to reach souls in the highways and the byways. So, pag sinabing huwag ma-delay, ano ibig sabihin nito? Huwag mong patagalin. Kaya dapat, yung mga health message, iuna natin ito. Yes. Ilagay nga raw sa front eh. Totoo, Dok. Kasi yan Kung minsan ayaw nilang ilagay, kasi nga naman, hindi pinapractice ng iba. Totoo, Dok. Kasi sila mismo Ano ba naman ang mali na tinatamaan. ituro yung 8 laws of health? Wala. Meron ka ba nakitang mali dyan? Wala. Ito pa, sasayin ko. Sige, Dok. The work of health reform, page 77, is the Lord means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Aba, ang magdadalisay pala sa iglesia at sa sanlibutan para maabot yung mga nahihirapan, kailangan palang marating sila ng pabalita ng health reformation. Ang mabigat pa rito ito. Teach the people that they can act as God's helping hand by cooperating with the master worker in restoring physical and spiritual health. This work bears the signature of heaven, period. Grabe, Dok. Yung signature pa lang ng langit nandoon na, hindi yung pakikinggan sa ating pong mga manonood. Ang magpipurify pala at magdadalisay kung sino talaga ang kumbaga sa ginto yung matitira, yung health reform. Amen. Bakit kaya? Hindi naman talaga madali kung tutuusin lang. Totoo, Dok. Kung paborito mo yung tilapia, bangus, Yes. dilis, o tinolang manok, paano na? Naku. Pag pinag-usapan ng health reform, ito sa health ito. Napakalinaw, hindi na pwede natin takpan yan. Pero mabigat dito, ito pala yung merong tinatawag na signatura. Ng langit. Ng langit. Alam mo, Dok? Mga kapatid, bato-bato sa langit. Yes. Yung ayaw mag-vegetarian, bahala ang Panginoon sa inyo. Alam mo, Dok? Ako lang pagpaalala lang. Yes. Dahil yung blessing ko na lang, for example, ito na naman, baka maisip na naman nila ako. Huwag mo isipin yung iisipin ng iba, Ang Dok. inaano ko lang dito, dahil siyempre sa edad ko to, ako na naman ang players of the game. Nung nakalaang Sunday, pangalawang linggo na. Kasi nung unang laro namin, ang score ko, 47.
Sumayad pa yung yung sakong ko rin sa guhit. Dapat 56. Ang score namin, 90 plus. Halos kalahati akin. O nung last week, wala pa yatang 60 yung score. 28 points yata yung score ko. Ako uli yung player of the game. Ang tanong ko, paano nangyayari yun? Kasi nalaman ko na ang 8 laws of health, yung exercise at tamang pagkain, pagtulog ng maaga, ay isang sekreto para maibalik mo yung dating lakas nung ikaw'y bata pa. Amen. Sino ba naman ang bubuhat ng 200 pounds? Ay wala, Dok. Di ba? Sino ba naman ang gustong mahirapan sa atin pong mga Ay nagagawa ko yun eh. O, di ba? Kasi lalaki pa ng ganyan yan. Kung wala akong Oo. itatanim dyan. Yes. Kaya tamnan mo lang ng kabutihan ng iyong katawan. Totoo, Exercise ka, kumain ka ng tama. Kaya yung mga may edad na dyan, natatabihin nila 70 years old na, senior na, hindi totoo yan. Habang buhay, pwedeng lumusog. Amen. At pwede nating mabago ito. Yes. Anyway, lapit tayo sa Panginoon kasi mukhang tagilid na ang mundo. Dahil paano naman, kunyari, nagsandelo, takbuhan na sa bundok. Oh. Paano kung iika-ika ka? Ay wala. Naku, Masakit ang maiiwan tuhod ka. mo, may high blood ka. Mahihirapan ka talaga, Do. O paano yung di ba, our body is the only medium through which the mind and soul are developed for upbuilding of Christian character. Amen. Paano kung mahina ka to? Paano yung prinsipyo mo? Wala na. Di ba, our diet has something to do with our mind and our disposition. Paano pagdating ng sandelo? Ito yung tinatawag na golden age, dito matupad. Tingin ko mukhang tagilid eh. Kaya nga, Dok, di ba? Alam mo, Dok, napakahirap talaga na pag-ipunan, mga kaibigan, itong fuel natin sa ating katawan because we need to supply our body not only the food, but also yung spiritual food po natin, mga kaibigan. And we really need to read. Kaya sa atin po mga manonood, kung meron po kayong komento, kung meron po kayong mga suggested topic o may mga prayer request po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, ay isend nyo lamang po yan dyan po sa 0917-5724601, 0917-5724601 o mag-comment po kayo sa atin pong Facebook page o dito po ngayon sa atin pong live na sa YouTube at sa Facebook channel po natin. YouTube channel na po natin at sa Facebook page po natin. Ayan, maraming salamat po. And of course, hindi po natin patatagalin mga kaibigan. Palang binanggit ko kanina, Sige, binanggit sa Councils on Diet, ganito pagkasabi, page 457. Keep the work of health reform to the front. Ilagay mo sa harapan. Is the message I am instructed to bear. Shows so plainly its value, a widespread need for it will be felt. Abstinence from all hurtful food and drink is the fruit of true religion. Amen. Yun Grabe pala po. yung fruits ng Holy Spirit. Alam mo, Dok, no, habang sinasabi mo yan sa atin pong mga Kunyari, manonood. may malaki tayong fellowship. Lagay naman sa harap ang health reform. Yes, at hindi lang yun, Dok, kasi nabanggit mo, Dok, yung true religion. Kaya yung mga nag-i-schedule, medyo bigyan natin ng pagkakataon Yes. tong mga, yung mga agresibong to. Totoo din, Kasi Dok. kawawa yung diba? miyembro pag nagkasakit. Ang tanong, libre ba hospital? O hindi, Dok. Lahat yan may bayad. Ultimo yung gagamitin ng mga gloves. Ito pang mabigat. Gladens. The same book. I am instructed to say to health reform educators, go forward. Sino may sabi nito? Ang Panginoon. Anong gagawin mo? Di pupunta ako sa harapan. Kaya ka bang pahintuin? Ay, dapat hindi. Kahit harangan mo ako ng sibat. Hindi Importante ka sa hihinto. akin, ginagawa ko yung utos ng Panginoon sa buhay. Amen. Totoo, Dok. Sinabing go forward. Yes. Kahit ako'y, kung ano man nang nangyayari dyan, basta ako, wala akong pakialam. Alam mo, Dok, Unawain ko lahat. Yes. May pagsubok, pero anong mangyayari? Ayoko namang gumibap. Bakit? Paano na? Ang kawawa naman yung mga may karamdaman. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, na sinasabi mo yan na kahit harangan ka ng sibat, as a health reformer, alam mo, Dok, bilang isang kabataan kasi, meron ding sinabi ang Panginoon kay Prophet Jeremiah. And I really love this text kasi nasa chapter 1 siya ng Jeremiah at ang sabi po doon, from verses 5 to 8, the context or the content is, huwag mong sabihin na ikaw ay isang kabataan. Dahil kahit kabataan ka, ikaw ay pagsasalitain ko sa buong nasyon. I will send you and you will speak throughout the nation. Yan ang sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi porket sinasabi natin na, ay, kabataan lang to, dapat hindi natin pinakikinggan kasi mga bata lang sila, wala pa silang alam.
Ay, hindi porkit health reformer si Doc Tam, ganito yung nangyayari sa kanya, ito yung ginagawa niya, ay, paulit-ulit ganito. Alam niyo po mga kaibigan, ang Panginoon alam niya na makulit tayo, na matigas ang ulo Kailangan din natin. That's natin ng why. paulit-ulit. Yes. Ano sinabi niya? Counsels on Diet and Foods. Again and again and again. Paulit-ulit din ng Panginoon na pagsasabi sa atin yung pagpapaalala Yung niya sa atin. paulit-ulit na nga lang eh, hindi pa nga makapag-vegetarian eh. Totoo, Dok, di ba? Oo. Alam niyo, mga Pasensyahan kaibigan. na tayo. Kasi, ano ba, tuloy ko. Sige, Dok. Ang sabi pa nito, I'm instructed to say to health reform educators, go forward. The world needs every jot of the influence you can exert to press back the tide of moral woe. Let those who teach the third angel message stand true in their colors. Diba? Makakaalaman kung anong kulay mo pala. Kung saan puti ka ka, man- yes. kung puti ka o itim ka. Kung anong paniniwalaan mo, kung saan ka nakatayo. Doon ba sa kabutihan, Kailangan sa daw ng kasamaan? sanlibutan yung bawat tuldok ng impluensya na po pwede nating magawa. Kaya yung impluensya, napakahalaga. Kaya nung nakaraan, educate presently and Yes. intelligently. Preach the truth. Saan ngayon? Medical evangelism. Yes. Yung binasa mo nung last Nung Saturday. yes, Dok. And practice the truth. Totoo, Dok. Live the truth. Live the truth. Kailangan ipamuhay mo, kailangan ay i-practice natin mga kaibigan dahil yun po ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam mo, Dok, ang sarap talagang pag-usapan Kaya yung tungkol ating sa kalusugan. afternoon, yung service, yung sa mga kabataan, marami namang nakakaalam na kaysa merong mga kung ano-anong mga Bible game na wala namang natututunan. Bakit hindi na lang makinig na lang ng 4 o'clock? Oo, para sa kaalamang Lahat ng pangkalusugan. churches natin, total, tapos na naman yung from 2 to 3. Yes. O bakit pagdating ng 4, di idagdag? Di ba? Panurin nyo naman si Dr. Tam at si Gladys. Sa atin pong mga Diba? Isang manonood. utos lang ng presidente yan eh. Totoo. Kung nga itong weekly prayer na, week of prayer prayer. natin, lahat sunod eh. Bakit? Meron tayong guts. Yes. Bakit din natin sabihin na, teka muna, maglagay tayo ng Jesus sa lahat ng churches. At ating pakinggan si Dr. Tamat si Gladens. Para naman kahit paano, dumami yung Mga malulusog sa loob ng iglesia. Alam ba pag malulusog ang miyembro? Ano, Dok? Malakas kumita. Totoo din, Dok. Pag malakas kumita, Malakas ang tithes. malakas ang tithe. Yes. Pag malakas ang tithe, Ganado ang mga workers. hindi lang yun. Ano pa, Dok? Lalong dadami ang ministry. Amen. Totoo din, Dok. 'Di ba? Kasi talagang driving force yan, mga At kaibigan pag eh. nag-vegetarian ng leadership, Ayan, nako. napakalaking milyon ang masisave. Totoo, Dok. Dahil, nako, ang yayaman, mga kaibigan, ang gawain, hindi yung mga hospitals and Bato-bato sa drugstores langit, natin. we are family. That's true. Sa tulong ng Panginoon, by His help, bilang family of God, dito na tayo mamamatay. Dito sa iglesia na ating kinabibilangan. Kung loobin ng Panginoon na tayo datna ng buhay, Amen. Amen. Pero ito na yung tinatawag na we are now reaching in the point of no return. With all the manifestations that happen within our modern world today, just imagine yung AI, Ay, totoo, Dok. papalitan na yung mga, for example, meron kang, Mga tao, mga workers. kunyari, 2 million ng empleyado ng government sa Amerika. Planong tanggalin, palitan yata ng AI eh. Dito nga yata sa Pilipinas. Parang may ganun na rin. Milyon na AI ang dadalhin dito eh. Grabe, ano, Dok? At ang robot ngayon, nakakausap mo na parang tao eh. Totoo Tanungin yan. mo, sasagutin kayo, matalino pa sa tao eh. Yes, totoo, Dok. Iba ang memory, di ba? Pero ang point dito, ito ba may bahagi sa last days, meron. Siguro sa mga susunod na pag-aaral, siguro magpaalalahanan tayo. Yes. Na iba na yung mundo natin. Alam mo ako kung tatanungin mo ngayon, ito yung time na kung nangangarap ka ng magandang kinabukasan, ang tunay na kinabukasan, masama tayo doon sa lugar na inihanda ng Panginoon na doon ay langit na talagang walang kamatayan. Amen. Alam mo, Dok, Yun na yung pangarap ko. Itong bagay sa mundong to, wala. Yes. Naranasan ko na. Alam mo, Dok, saying that, no, lagi ko naalala to na sinasabi ng nanay ko. Sabi niya, huwag tayong magtanim dito sa lupa. Magtanim tayo doon sa langit. Kasi doon may buhay na walang hanggan. At yun yung pangako na hindi siya mapapatid. Hindi siya mapapako.
kundi mangyayari siya dahil ang nangako sa atin, ang nangako po sa inyo mga kaibigan, ang nangako kay Doc Tam, ang nangako sa akin, ang nangako sa bawat isa po sa atin, ang ating pong Panginoon na nagbigay po ng 8 laws of health. Ang N, nutrition. Ang E, exercise. Ang W, water. Ang letter S, sunlight. Ang letter T, temperance. Ang letter A, air. Ang letter R, Ayan na. yes, talagang ang sarap ng simoy ng hangin mga kaibigan pag fresh air po. Letter R, rest. Kailangan natin talagang matulog ng maaga mga kaibigan. And letter T, trust in God. Ito yung faith. Pag Yes. nagtitiwala ka sa Panginoon, kahit anong kaguluhan ng maranasan mo sa buhay, huwag kang mag-alala. Katulad nga ni Job ang tindi ng karanasan Alam mo, saludo ko kay Job. Ay nako, sabi ko, Panginoon, parang layo-layo ko sa'yo. Konting bagay lang, pinoproblema ko. Totoo lang, binabasa ko lagi yung karanasan ni Job. Dito ko napatunayan talaga na pagka nagtitiwala ka sa Panginoon, ay talagang katulad ni Isaac. Isipin mo, ihandog ka at ready si Isaac na ihandog yung sarili niya kahit patayin siya. Totoo, Dok, diba? Ngayon mangyari yun, ewan ko lang. Baka magsuntukan pa yung Baka mag-ama. magsusuntukan pa yung mag-ama niya. Yes, naku, ayoko. Oo. Diba? Ang pinakamahirap sa lahat. Hindi biro yan. Yung kaninang binanggit ko, gusto ko lang ulitin. Kasi nakita ko, page 82 Apo. ng Last Day Events. Ang title nito, Lifestyle and Activities of the Remnant. Last Day Events. Nasa Councils on Diet din. Under ng original diet. Ang sabi nito, the true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food, which God has provided in abundance. Men need to think less of what they shall eat and drink, of temporal food, and much more in regard to the food from heaven that will give tone and vitality to the whole religious experience. Napakagandang mensahe ito. Na ang totoo raw na magandang fasting ay yung wag nang kakain ng stimulating. Yes. Binanggit ito, merong mga talata, quotation tayo, na ito pala yung pagkain dapat natin ngayon sa panahon na yung tinatawag na proseso ng sanctification doon sa second apartment. Na dapat pala talaga ngayon, dahil ngayon sa Deuteronomy 23, yung kailangan tayo nag-agonize, ni-research natin ang sarili natin, ano ba yung mga kamalian na nagagawa ko sa buhay ko, paano ma-blot out at malinis yung kasalanan ko doon sa sanctuaryo habang available pa yung tagalinis para patawarin ka at makasiguro na masasama yung pangalan mo na nasa aklat ng buhay. Ang tanong, paano kung kontra yung kinakain mo sang-ayon doon sa requirement na ibig ng Panginoon na gawin ng mga anak niya? Mabigat. Malungkot doon. Mabigat. Yes. Ang mangyayari, Dok, wala din. Wala ding saysay. Pag minsan kasi iniisip natin, ito yung alam kong tama. Pero ano ba yung sinabi ng ating Panginoon? That's why obedience of the law excuses no one. That's why we have regulations. Ang pamantayan, ang 10 Commandments, ang 8 Laws of Health, binigay po sa atin mga kapatid ng ating Panginoon because He wants us to be free from sickness, from all kinds of diseases, from all sins. Alam mo, Dok, ang sarap talagang pag-usapan talaga ang ating pong kalusugan. And I hope and pray na sa ating pong mga kaibigan, sa inyo pong mga katanungan, sa inyo pong mga komento, sa inyo pong mga prayer requests, tayo po ay magdalanginan, tayo po ay magpalakasan sa pananampalataya because hindi na po biro yung nangyayari po sa ating pong kapaligiran. Ituloy ko lang, this same chapter, yung lifestyle and activities of the remnant. Pag sinabing lifestyle and activities of the remnant, kanino ina-address ang remnant? Doon sa mga nalabido. Seventh-day Adventist to. Yes. Tayo yun. Yung mga sumusunod. Kaya lang, merong militant at merong triumphant. Pero doon tayo mapunta doon sa triumphant. Ang sabi sa page 81, the same chapter, God is trying to lead us back step by step to His original design that man should subsist upon the natural products of the earth. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. We should ever keep this end in view and endeavor to work steadily toward it. Greater effort should be seen among the people
who claim to be looking for the soon appearing of Christ. Health reform is to do among our people which work is it has not yet done. Pasensya ka na, medyo hirap ako magbasa eh. Saka yung lalamunan ko medyo minamalat. Pero napakalinaw. Basahin po niyo yung lifestyle and activities of the Remnant Church. Alam mo, And Dok, I want to be part of it. Amen. Alam mo, Dok, yan ang isang bagay na kailangan po nating ipanalangin sa atin pong mga manonood. Kasi the fuel of our body Siguro, is ituloy you mo na. start. Ituloy mo na yung binasa ko. Medyo kalahati lang nabasa ko yung greater reforms. Greater reforms should be seen among the people who claim to be looking for the soon appearing of Christ. Health reform is to do among our people a work which it has not yet done. There are those who ought to be awake to the danger of meat eating who are still eating the flesh of animals, thus endangering the physical, mental, and spiritual health. Many who are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. So, ibig sabihin, yung nagsasubsist pa sa pagkain ng fast food, mga half-converted, darating ang time na mawawala sila. Yes. Eh, yun nakita ni Mrs. White eh, na majority of the Seventh-day Adventists eh. Ngayon, para hindi naman tayo masama dun sa mga half-converted, eh, alam mo naman, napakaliwanag na among those who are waiting for the coming of the Lord, tatanggalin ng flesh food. Totoo, Dok. Eh, ayaw mo. Sinasabi pa yung unang kapanahunan, eh, bakit ang mga disipulo? Eh, iba nga yung time natin ngayon. Yes. Iba yung present truth during their time. Kaya mga kapatid, let's welcome to our vegetarian club. Amen. Amen. Because we are waiting for the coming of the Lord. Amen. And we don't want to be part of that group na, ano ba sabi doon sa Tagalog doon, yung they'll be, yung mawawala sila. Yes. Ulit mo nga. Ayan. Ang sabi doon eh, sa bandang huli, ano nga, pakibasa ulit. Ayan ang sabi dito, many are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. So ibig sabihin, To walk no Dok, more with them. yes. Anong meaning nun? Ang ibig sabihin nun, Dok, hindi na sila maglalakad na kasama nung iba. Malungkot yan. Yes. Saka ang mabigat doon, yung pinagpatuloy nila pagkain ng karne. Ay mabigat yun. Half converted. Eh magpapakonvert na lang tayo, eh bakit di pa natin puruhin? Yes. Ituloy-tuloy na natin. Eh nakalagay Kailangan guilty. buo-buo. Di ba nakalagay doon? Great reform should be seen among the people. Yes. At anong pagkasabi doon? Ang sabi doon, Dok, ito sa ating pong mga manonood. Pasensya na po, malapit na kasi ang mundo nating matapos, kaya Ito, ang sabi po dito, we should ever keep this end in view and endeavor to work steadily toward it. Tuloy-tuloy. Kailangan, Dok, hindi parang nagfa-fluctuate tayo. napakaganda nitong discussion natin. Kaya kailangan talaga, we must also be willing enough to follow exactly with the rules given by God. Ito na, Dok, ang sabi dito, those who are watching and waiting for the appearing of Christ in the clouds of heaven will not be mingling with the world in pleasure societies and gatherings merely for their own amusement. Ulitin ko lang uli. Ang sabi doon, dito kinote din dito eh. Sige, Dok. Greater reform should be seen among the people who claim to be looking for the soon appearing of Christ. Health reform is to do among our people a work which it has not yet done. Yun ang pinopoint ko. Sinabi mismo ng Panginoon na hindi ginagawa. Ngayon, pag hindi ginagawa, ibig sabihin, dapat gawin na. Totoo. Habang may time pa. Yes, at kailangan hindi half-hearted, hindi half-converted, kailangan po buong-buo, may disiplina mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ito na nga po ang sinasabi natin, napakabilis po ng oras at ang pinag-uusapan natin kung ano po yung pagkain ng ating pong soul. Amen. Kung ano yung fuel ng soul natin, ng ating spirituality, because we need to feed our souls, our spirituality with heavenly things para po magkaroon And tayo ng eating magandang natural disposisyon. diet. Yes.
Yes. Original diet. Yan, kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong komento, mag-message lamang po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po yung babalikan at sasagutin pong muli next week dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan. Amen. Kaya ito na po mga kaibigan sa atin pong mga manonood, tayo po ay magtatapos muna pansamantala at magkikita-kita muli next week kasama pa rin po si Doc Tam dito po sa atin pong programa. Kaya nais po namin kayong ipanalangin sa mga oras pong ito. Ama namin Diyos na nasa mga langit, kami po ay nagbabalik ng pagkilala at pagpasalamat sa ginintuang katotohanan na inyong binuksan, lalo-lalo na po sa aming kapanahunan na yung aklat ni Daniel ay pinakita ninyo, Panginoon, ang kahalagahan ng pabalita na may kinalaman sa ikatlong pabalitang anghel. Lalo-lalo na po ang pagbubukas sa bahagi ng pangkalusugan ay dapat bigyan ng kahalagahan na maraming mga tao ang mapalaya sa sumpa ng karamdaman. Tulungan kami lahat na magkaisa. Bagaman kami lahat ay mayroong kani-kaniyang pinagdadaanan, may kani-kaniya kaming hirap na ibig naming hingi ng tulong sa aming manlalalang na aming mapagtagumpayan at aming masiguro, Panginoon, na sa konting time na natitira sa libutan ay kami makapagbigay luwalhati at maging kapakinabangan sa napakaraming mga tao na nakatingin sa mga anak po ninyo na pinagkalooban ng katotohanan. Pagpalain ng programang ito at ang Hope Channel at ang lahat ng namumuno sa aming iglesia, mawala sa amin ang aming mga pagmamataas, mawala sa amin ang supremacy o ano pa mang bagay, kundi yung sunod sa inyo at ang paggawa ng bahagi kung paano maraming mahikayat sa inyong dakilang paanan na maging numero 1 na pamantayan dahil kami ay inyong minamahal at minamahal namin ang aming mga neighbors, Panginoon. Maraming pong salamat. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa isang oras ng talakayan dito po sa atin pong 8 Laws of Health. Kaya muli po ito po